Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung pag-aaralan ninyo ang tao, walang pinagkaiba talaga sa lupa siya. Sapagkat nagmula sa alabok, hambing nga sa alabok. Ang alabok ay marupok. Ang alabok ay lumilipad. Ang tao ay marupok, nagkakalibag. Tama baga? Hambing na hambing sa lupa, tumutubo ang nais tumubo. Kaya't anong pinagkaiba nga ng tao sa lupa? Tunay nga siyang alabok. Subalit, papaano ba siya nagkaroon ng kaugnayan sa Ama samantalang siya'y alabok? Sapagkat siya nga ay isang alabok na hinubog ng Ama, na binigyan niya ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu niya. At kung ang Espiritu niya ang mangunguna't maghahari sa bawat anak niya, hindi kaya kung ano siya ay gayon din ang anak niya? At maliwanag na pinatotohanan na ang anak na nagmula mismo sa kanya ay tuwirang isang halimbawa, uliran at pawang kabanalan ang taglay. Sa makatwid at madaling salita, ikaw na sabi mong anak ka na narito sa lupa, paano ka matatawag na tunay na anak kung ang gawa mo'y lisya sa kanyang kaloob? Buhay ba ang Ama? Kaya't ibinigay niya ang karunungan, binigay niya ang salita, nilakipan niya ng gawa, upang ang bawat anak niyang sa kanya'y nagtitiwala. Kapag narinig niyang salitang maniwala ka, mabubuksan sa diwa mong paniniwala. Kapag tumanggap ka, may magaganap sa iyong paniniwala. Kapag narinig mong magpakabuti ka at ninamnam mo't sinunod mo ang pagpapakabuti, patototohanan niyang sa kabutihan mo'y may gantimpala. Kapag narinig mong magpakain ka at napakain mo ang kapwa mo nagugutom, batid mong kung papaano ka nagbigay, bibigyan ka rin ng Ama mong pinagmula ng binigay mo. Oo, mga mahal ko, sadyang mahirap mawawaan ng tao. Itong sa akin tinuturan sa inyo. Subalit, kung tuwiran niyang kayo'y anak ng Ama, pagsusumakitan, pagsusumikapan niyong mawawaan ang sa akin sa inyo'y tinuturan. Sapagkat kung papaanong ginamit sa inyo'y taong tulad nyo, kayo ring tagapakinig ay tao. At kung papaano nasidlan ang ginagamit na taong tulad nyo na nangungusap ngayon sa harapan nyo, kayo rin ay maaring sidlan. At kung papaano kayo tatanggap tulad ng tumanggap na kapatid nyong nasa harapan, maaring kayo man ay magsigala at makatupad ng may marapat na kalooban at tapat na diwang tumanggap. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Alalaumbaga, sino ang malinis na budhi ang makarinig sa pag-ibig at sambiting mahal siya ng kapwa niya na magpupumiglas ang galit? Subalit, sino ang maruming puso na kapag narinig niya ang pag-ibig sa kanyang kapwa na hindi niya kapatid at wala siyang damdamin para ibigin na tumanggap sa makatwid? Ang may totoong pag-ibig at pagkilala sa Ama, ang bawat salita ko'y ninanamnam niya. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam.
Nagkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Ang buhay na Diyos ay gumagawa na hindi nakikita ng tao. Ang buhay na Diyos, maraming nagawa na walang nakakitang tao. Ang buhay na Diyos ay patuloy na lumilingap, nagbibigay ng kaparaanan sa bawat anak niya na walang makakakita kahit na sino. Subalit, ang buhay na Diyos, kapag ang lahat ng anak niya dito sa lupa ay tumanggap, makakaunawa. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang buhay na Diyos ay hindi nawawala. Patuloy sa lupa, patuloy na nagbibigay, patuloy na nag-aanyaya, subalit hindi nakikitang bumababa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakapagbabadya, nakapagpapaalala, nakapagpapagunita, nakapagbibigay ng katotohanan. Kaya mga mahal, halina kayo, namnamin ang tinuran ko, suriin ang katotohanan ko, at ang katapatan ay sumibol sa inyo, may mararamdaman ang puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, sa mga awit na pinagkaloob sa banal na aklat ay nababasa, magbukas ka lamang kung di ka marunong totoong manalangin. At minithi mo na ikaw ay kalugdan ng Ama, makasunod sa Kanya. Hahanapin mo ang kaparaanan kung paano ka makadudulog ng tapat at makatotohanan. At sa pamamagitan ng banal na aklat, mangungusap sa iyo. Matuturuan ka kung papaano ang tamang pagdulog at may lalahad mo ang damdamin mo. Kaya't ang sino mang naghahanap at tuwirang katotohanan ang hinahanap, may espiritong gumagabay, pumapatnubay para matutunan ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang mga totoo namang nakatanggap ng banal na espiritu at hindi huwad na espiritu, hindi pinangangalandakan ng karunungan. Hindi pinagyayabang ang natutunan, kundi isinasabuhay. At sa pagsasabuhay, napapadama ang pag-ibig ng Ama sa bawat binabahagi na niya. Kaya't ang sino mang kumilala sa Ama at tinanggap ay siya, napapakita naman niya na tapat ang Kristong tinanggap niya at Ama na nakilala niya. Kaya, sa inyong lahat, sa inyong marurunong, patotohanan nyo nga, kayo'y anak ng Ama. Humango tayo sa awit. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis, Panginoon, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Ang handog ko't pasalamat, Yahweh, sana'y tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masama, ngunit ang yaong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. At walang makapagdudulot ng ganitong pangungusap kung ganang sarilit, ganang dudulog.
kaya't may Espiritu Santo upang turuan ka tao sa hindi mo kayang bigkasin, matuturoan kang totoo. Sa di mo tamang layunin, ililisya ka ng Ama mo at ituturo sa iyo ang landasin na mainam upang iyong tahakin liwanag ay kamtin. Kailanman ang nadurpilas, maari ring tumindig na hindi na madulas. Kapag ang Ama mo ang kinilala at tinanggap ng iyong buhay, ay pinanguna mo't pinaghari mong katotohanan na sa iyo ay tinanggap at minahal. Kaya halina mga minamahal, inyong pagnilayan ang sakay sa inyo'y pagbasang mula sa awitin, na kung papaano wala mang tono, ito'y binigkas ko sa inyong harapan. Subalit ang salita'y kung binulay-bulay, mawawawaan ng may kaunawaan. Kaya halina kayo, mga minamahal ko, inyong tuntunin ang kalooban ng Ama. Masusumpungan niyo ang tunay na mabuti siya. Kaya't anumang lumbay niyo'y may paparang, pasisiglahit, pagagalakin. O mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't maliwanag ang turo. Tinura ng isang Hesukristong sa tao ay ibinaba, at ang may pangunawa ay makakaunawa. Pag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta, naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala. Kailanman ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamalag, mababa sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin ito, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Humango tayo sa Korinto. Kaya nga't kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na pinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Pawang katotohanan ang sa akin ay tinuran. Binigyang diin lamang ng pagpapatibay at pagsasabuhay ng isang Kristo ang bawat katagang iniluwal at nalathala sa daigdigan ng mga propetang nauna, sapagkat binigyan na ng buhay ng katuparan tulad sa paghiwagang kaganapan, tulad sa hiwagat himalang nakakamtan, tulad sa imposible naging posible, sapagkat ang bawat araw ay tumupad at gumanap sa katapat at makatotohanan. Kaya't ang sino mang pinaghaharian ng Espiritong Banal, hindi kaya magawa niya ang pananalig ay maging totoo at
ang pananampalataya ba sa buhay niya? At sa gayong kaparaanan, hindi kaya mapakita ng Ama tunay na buhay siyang kikilos at magsasakatuparan upang pakita niyang buhay na buhay siya. Kaya kayong lahat, naniniwala ba kayong may Diyos? Nagtitiwala ba kayong may Ama kayo? Naniniwala ba kayong hiram lamang ang buhay niyo? Pinagkatiwala niyo ba ito sa Kanya? Kung magkagayon ang tanong niyo'y puro amen, patotohanan niyo, anak kayo niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat ganang katauhan niyong alabokang pinagmulan, kayo'y marupok at di makatutupad sa pawang katotohanan. Subalit kung tinanggap nga ninyo ang Espiritong aking inulat, inyong kakamtin, ang sa inyo ay marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Naranasan niyo na po ba ang himala? Si Isidora ay malakas mag-eme sapagkat sa kanyang buhay may himala ang Diyos. At hindi niyo rin kakamtin ang katulad kay Isidora kung ang inyong pananampalataya ay lampa. Ang pananalig niyo ay patay. Kailangang maging matibay ang inyong pananampalataya at matatag ang pananalig niyo. Bakit? Ito'y nabubuhay kung buhay ang tumanggap. Ang Diyos niyo ay hindi Diyos ng mga patay. Ang Diyos niyo ay Diyos ng mga buhay. Kaya't kapag ikaw buhay na nanampalataya sa Kanya, patutuhanan mo. At patutuhanan niyang may gagawin siya. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, ang gusto ng tao, kapag humiling siyang, Panginoon, pahingi naman ng tubig. Kasi natutuyo na yung halaman ko eh. Hingi siya ng hingi ng tubig dahil natutuyo yung halaman niya. Eh, sarili niya nga, tigang na tigang ng kaluluwa niya. Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Sabi ng Ama, inaalala mong natutuyo mong halaman, yung natutuyo mong kaluluwa, hindi. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, kailangan padiligan mo yung sarili mong kaluluwa. At kung papaano niya mabubuhay ang kaluluwa mo, mabubuhay niya rin ang halaman mo. Sa hamog lang mabubuhay ang halaman mo. Tama ba ga? At ang kaluluwa mo naman, sa salita lang mabubuhay. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, ang tao nagdaramdam pag hindi napagbigyan. Subalit kung maliwalas at mapang-unawa siya, hindi siya magagalit, hindi siya magdaramdam. Bakit? Porke hindi ka binigyan ng ulan, iniisip mo na baka mamatay ang halaman mo. Kulang ka sa pananalig. Kung hindi man yan binibigay ng ulan, at yung oras na yun na hinihingi mo'y ayaw pang ibagsak ang ulan, kung nagtitiwala kang mapagbubungan niyang halaman mo, hindi yan mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Eh gayon din, ang isang humihiling na, Panginoon, ako'y pagalingin mo. Hinihiling mong gumaling ang katawang lupa mo, ang kaluluwa mo na may patay. Mabuhay man ang kaluluwa mo, at pinagalak ka, sigurado buhay din ang katawan mo. Sapagkat, hanggat buhay ka, hindi umaalis sa iyo ang kaluluwa mo. Kaya habang tinataglay mo ang malusog at malakas na kaluluwa, katawan mo rin sumisigla. Kaya may sakit ka man, ikay nakakatawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, paano nyo nga mawawawaan ang sa akin salita kung ang laman ng inyong diwa ay pangsanlibutan lamang? Kaya kailangan ninyong isuko ang pangsanlibutan at mabuhay ang pang-espiritual. Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Totoo po ba yon? Sapagkat, kung minsan dumadaing yung tao, masakit ang tuhod ko, di ako makalakad. Subalit, sabi naman ng kaluluwa niya hindi niya marinig.
dinadaing mo, Eka, yung tuhod mo masakit. Ako nga, Eka, ang kaluluwa mo hindi na makahinga. Sa dami mong kasalanan, ba't hindi mo ako pagalingin? Bingit bulag, hindi niya marinig, ang kaluluwa niya nagsusumigaw. Sabi niya, ay masakit, Eka, ang ulo ko. Dinadaing mo, Eka, masakit ang ulo mo, ang espiritu mo naman napakahina. Ba't hindi mo palakasin? Mga minamahal, napakahirap unawain ng isang marupok na nilalang. Subalit, kung ikaw ay hindi na marupok at anak ka ng matatawag, lahat ng tinuturan ko'y pumapasok sa iyong kalooban. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, kinatatakutan ng tao yung cancer. Pero yung biglaang kamatayan na hindi kinatatakutan? Bakit? Ang cancer lang ba ang magiging dahilan ng kamatayan? Maraming paraan ang Ama. Maraming kaparaanan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Yan, binigay ako ng Panginoon muna. Magbabahagi ako, no? Isang araw nung galing kami kay kapatid na Lito na dinalaw namin siya nang nasa ospital sapagkat pinadala ko siya. Nawain mo ngayon, ha? Para malaman mo yung sinabi sa'yo, labanan mo ngayon. Sabi nung kasama ko, Apo, dumaan muna tayo sa kainan para pag uwi po ninyo, matutulog na lang kayo, hindi ka nakakain, busog ka na. Ay, sabi ko, maganda yan, sabi ko naman. Pero kaya lang ako'y nagpapasting Ano kaya kakainin ko, sabi ko. Saan tayo kakain, Eka? Ay, sabi ko, doon sa La Pamilya masarap ang pagkain Sabi ko, gusto niyo ba doon? Yung pala'y pamamaraan lang ng Diyos, dami namin lalagpasan, ba't doon pa? At eto na po ang istorya. Inabutan namin ngayon yung tinawag sa akin kaninang alas 6 ng umaga. Na nagising po ako ng 5:30, mag-CR, nanalangin, at nakita ko yung cellphone ko ay may message. Bubuksan ko pa lang, nag-ring. At nung mag-ring po, dahil lobat, namatay. Sinarge ko po at binuksan ko. Nag-text po ako para sagutin ko, nag-ring na naman. Nabigla po ako bilang tao. Sinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nagitla. Bakit? Sapagkat itong nakita ko na itong tao na inabutan kong kumakain doon na pagkalakas-lakas. Nabutan ko silang mag-asawa na dati po ay tagasunod sila, kaya lang naging busy, pati yung anak niya, kolehiyo na, so hindi na nakakapag-vigil. May dahilan. Ano po? May mga dahilan ng tao pag ayaw, ano? Sa makatwid at madaling salita. Sabi ko, pagpasok ko, ay, sabi nilang mag-asawa, ay, Apo. So, nag-bless. Kumusta? Sabi ko, ay, Apo, eto po. Ay, halin na po kayo ay kakain. Ay, may kasama ako, mga ganyan. Pumunta ako doon sa harapan na pipili. Tapos, sige kako, tuloy niyo na yung pagkain niyo, sige. Hanggang sa, hindi pa po kami, ba't nag-iiba damdamin ko? Kasi pag naging kapatid mo, masama, pag nagbilang tao ka, ma-emotional ka, di ba? Kaya ayoko nagbibilang tao. Bakit? Emotional ako Nako, masyado kang sentimiento. Ayoko masimento. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa madaling salita po, nagpaalam na sila. Yun ang last na magkita kami. At kanina'y tinawag sa akin na humahagulgol ang kausap ko at sinabing, Apo, hanggang sa mapatid po ang hininga, sinasabi niya po ay pangalan niyo, dalhin mo ako kay Apo Conching, ganito mo, gusto ko po may bless niyo yung asawa ko, ganito. Alam niyo po, alam ng Diyos kung ano naging damdamin ko, namatay ang cellphone.
low bat. Nag-text ako. Mahal na kapatid ko, ganito, 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 ganito. Gustuhin ko mang magpunta ngayong araw na ito, itong oras na ito, hindi maaari kasi mamayang alas 9, ay merong gaganapin dito sa Dambana, doon sa kapatiran namin na nasa Japan, naka-schedule na ganito, 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 ganito. Ikakasal sila sa West, ganito, ganito, dito sa Dambana, ang gustong ceremony, ganyan, ganyan. Kaya anong oras na yung matatapos at may gawain, hindi ako makakatungo dyan. So kung loloobin ng ama, bukas. Ano po ibig sabihin? Kalakas nga noong kausap ko, at ikaw dinidilir yung sinasabing, wala na, ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yan lamang ang gustong ipaliwanag ng Diyos sa inyo. Ang mahalaga po, sa dakong ito, sa tahan at dambanang ito, minumulat kayo sa pagkikipagtotoo nyo sa Diyos, sa pagkilala nyo sa Ama na nagpahiram ng buhay nyo, itinutuwid kayo kung may itutuwid at kung ayaw nyo magpatuwid, bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tinatama kayo ng landas na matuwid, inaakay kayo sa tamang landasin. Kung ayaw nyo at gusto nyo sa baliktad at gusto nyo sa liko-liko, bahala rin kayo. Subalit, ang Apo Kunching, paniwalaan nyo't hindi ang nanggagamot ay si Kunchi. Kaya kung maniniwala kayo doon sa nakaugnay na Apo, kung pagagalingin ka at ikay nagtitiwala, hindi na marami pang lagok ng gamot, sapagkat ang nagpapagaling ay mahiwaga at dakila. Kaya lamang, huwag kang nagtatampo, huwag kang maramdamin, huwag kang mapaghinanakit, sapagkat ang anak ng Diyos ay di mapaghinanakit, hindi maramdamin at hindi napupuot. Kaya pag magdaramdam ka na, naghihinanakit ka na, napupuot ka na, anak ka na nino. Ayaw mo naman tanggapin. Anak ka ng ulupong. Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Naku, napakahirap talagang magtuwid. Subalit, mahirap man mapalad kayo. May nagpapakahirap sa inyo. May bayad ba kayo? Kung kayo'y nagbabayad, masasabi ninyong, kaya kayo nagtitiis, Apo Kunching, may bayad kami sa inyo at nakikinabang ka. Walang makapagsasabi sa inyo nito. Ano ito? Kalokohan? Kalokalokahan? Hindi po. Kaya kung makikinig kayo, ang gulong isip mo, ang litong isip mo, ang dilim na isip mo, mapapatag, liwanag. Buhay bang Diyos? Ang may takot na damdamin mo, ang walang pag-asang damdamin mo, bubuhayin, bibigyan ng pag-asa, at ikaw ay sasaya. Kaya ang sibangot na mukha mo, makakangiti na. Ang wala mong pag-asang isip at damdamin, sisigla, aasa, at lalaban ka sa buhay. O, bingi ka ba? Wala akong magagawa sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, o sulong, hanapin nyo kung saan libro yan makukuha. At tingnan nyo si Apo Kunching, bantayan nyo sa magdamag at maghapon kung nag-aaral siya ng salitang pinibigkas sa inyo. Kapag nakita nyo siyang nagmemorya, sabihin nyo, baliw ka Apo Kunching at sinungaling pa. At kapag nakita nyo ganun ang ginawa niya, kayo mismo umalis na. Subalit, dahil wala kayong makikita, kung pinakikinggan nyo, maaring may matutunan kayo. At kung natuto kayo, ikaw na takot na sa buhay mo, baka bukas sabi mo, hey! Lalaban ako. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, baka tandaan nyo, ang sumusuko, hindi magtatagumpay. Ang umuurong, hindi makakausad. Ang paliko-liko, hindi madediretso. At ang nalilito, walang kakamtang totoo. Kaya kayo'y magpakapatag, magpakatotoo, dumiretso kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag nagawa nyo ito,
wala nang isip na kayo'y litong-lito, gulong-gulo at ano yan? Tinitingnan mo yung butiki kung mangangatlog? Ano yan? Tinitingnan mo yung paru-paro kung lilipad? Ano yan? Tinitingnan mo yung tutubi kung saan dadapo? Ang tingnan mo ay ang mabuting gawa ng Ama sa buhay mo. Humihinga ka pa, may panlasa ka pa, nakaririnig ka, at maaring di ka man lumalakad, mapalakad kang muli. Buhay bang Ama? Mga minamahal, tahakin mo lamang ang landas na tinatahak nang sayo'y ibinaba, isang tunay na halimbawa upang ipatotoo ang salita at bigyan diin ang katotohanan upang mapatotohanan sa gawa. Kaya, kung ikaw ay anak ng Amang dakila, ikaw ay sa Kanya'y magtiwala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sino namang magbabatang tao na lahat ng daing mo'y pakikinggan sa'yo? At sino namang matapang na tao na lahat ng may sakit ay haharapin ito? Kung ang doktor nga, may kanya-kanyang specialist, hindi lahat ng sakit ay iisang doktor ang gagamot. Si Apo Conching hindi siyang gumagamot sa inyo at walang karunungan ito. Kaya kung kayo'y naniniwala sa hindi nyo nakikita, hindi man ura-urada pagdaka, ay gumaling ang kaluluwa mo at katawan sa pagtanggap mo at di pag-aalinlangan, maaring pagsabayin, sa'yo'y palayain. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang buhay ay makadama. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa banal na salita na nagbibigay buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay ng Ama. Let me be with you. Let me be with you. Ay, Apo Conching, mapagpatawa ka pala. Pag si Apo Conching yung naturalesa, nako, wala kayong maririnig sa ganito. Subalit, pinatototohanan lamang sa inyo ang Espiritu Santo, masaya, mapagpaligaya, mapagbuhay, hindi pumapatay, hindi nagbibigay lungkot, hindi nagpapawasak. Kaya kung totoong Espiritu ang nasa inyong lahat, walang wasak ang loob. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sasabihin mo, ako pala'y anak mo, Ama ko. Kaya't sa bawat araw, nais kong ako'y makalaban. Hindi ka man tuwirang nasisilayan, hindi ka man tuwirang makamtan. Ako'y sa'yo at ika'y akin, dahil ako'y mahal mo, Amang mahal ko. Kaya't nais ko ganap na makamtan ko
ang tudama na ligaya ng puso ko. Kaya't ako'y sa'yo, ama ko, kamtin ng bagay just for you. Ako'y sasayo at ikaw ay sumaaking totoo. Kailan pa man walang malulumbay kung ang ama'y tuwirang nakamtan. Kaya't sa bawat araw man nanaisin mo ama'y tuwirang kamtan. Patunayan mo na ikaw ay anak niya. Pakita mo na tuwirang mahal mo siya. Bawat araw, be careful to your faith. Alalahanin mo ang buhay. Nako, matulad ka nawa sa isang ox. Ay, kalakaseka, anong ba't sinubuan? Yan ang pawang sa tao ay kailangan. Laging sabi sa'yo, take care anak ko, kasama mo ako. Kaya't ang bawat araw ay sa'yo ipinagkakatiwala ko. At ako ay sa inyo, ako'y dililibot na totoo. Ano ba yung kantono yan at ano ba yung awitin yan? Di hanapin mo sa mga song hits, wala kang makikita niyan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Wala ka rin makikita sa mga praising song yan. Wala ka rin makikita dyan sa mga, kahit ano pang awitin. Sariling awit yan. Eh, sa nagbula po kunching, ewan ko sa'yo, wala ka palang pandinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mahal niyo po ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Paano mo minamahal? O yan, star of the season. Ngako. Oh, yan. I like you. Apo kunching, ba't naman pati yun? Bakit? Ingitera ka ba? Natinuna ko siya. Lahat kayo mahal ko, lahat kayo gusto ko. Kaya lamang ay, baitang-baitang yan, di po ba? Kung ang baitang ay 10, agad ba nasa 10 baitang ka? Eh, ang gusto naman ng tao pag bumuo siya ng haligi, gusto niya hanggang doon, sa taluktok, akyatin niyang lahat. Buhay ba ang Diyos? So, ikaw na nga ang magtanggal. Kaya po, kunching, ba't di mo tinanggal? At siya pinagtanggal. Yan ang tao. Pag sinubuan mo, abusado. Pag pinagawa mo, sasabihin sa'yo, ba't ako pinagagawa mo? Ba't yung sinubuan mo? Ang nice ng Ama, kahit anong makita mo sa kapwa mo, dahil kilala at tanggap mo siya, huwag kang magreklamo. Kundi, sumulong ka sa mabuti, gumawa ka ng mabuti, at huwag kang gagawa dahil gusto mo lamang ay purihin ka. Kundi ang gusto mo, Ama ang pumuri sa iyo. Buhay bang Ama? Na minamahal, pagharian kayong lubos. Pakatandaan po ninyo, maaring ang buhay, mahina man ay mapalakas, may sakit man ay mapagaling, malakas man ay maaring mamatay din. Kaya,
Huwag niyo sasabihin, ay may sakit ako, may taning na buhay ko. Yun yung walang taning namatay eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung kilala mo ang Ama, ang bawat araw na sasabihin mo, Ama, salamat po at nagising pa ako. Manguna ka sa akin sa buong maghapon. Nakalipas ang maghapon, Ama, salamat po sa buong maghapon. Manguna ka sa buong magdamag. Kaya sabi ng iba, nagising na umaga, wala akong pera. Dumating ang hapon, wala akong pera. Nagising na naman sa umaga, wala akong pera. Puro walang pera, walang pera, walang pera. Hindi niya sinabing, wala ako sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Namin ang mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, alalaong baga, nawa, nakaunawa, kayo diwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, walang kapantayang paghahari niya, walang kapantayang magagawa niya, walang kapantayang pagbibigay niya, walang kapantay kung bumuhay siya. Abuti ng Ama. Wow! Kaswerte naman. Hop! Hop! Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Alam niyo po, kung tapat lang kayo sa pananampalataya, kendi lang po, dadaloy ang kapangyarihan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, na buong katawan mo'y maaring daluyan ng katas niya, na manalaytay sa ugat mo, buto mo, lamad mo, anit mo, utak mo, buong bahagi hanggang talampakan, at sumama sa dugo at tubig para ikaw ay pagalingin. Dahil ang magagawa niya ay di magagawa mo. Ang imposible sa iyo, posible sa Kanya. Ang hiwagat himalay, siya pagmumulan. Ang kasalanan, ikaw ang may gawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap
O, may tanong po ba kayo? Ba, meron pa pala. O, pamigay nyo. Di po ba? Kasi pag sinabog yan, oy, parte nyo naman ang mga kapatid nyo, sabi ng isa. Uy, doble ka. Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, Apo Kunching, ba't parang maaga po yata kayo lumabas? Siguro po gusto nyo ngayong maaga, ano? Tama po kayo dyan. Kapag ka gusto ng Panginoon na makaluwal ng maaga, walang balaki. Walang gagampanan, walang nagagawa na para mahuli at para kayo ay mayamot. Yung mga naiinip at yung di naiinip, habang nagluluwat, naghihintay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, di po ba may bukas pa? Apo Kunching, sabi na nga ba may bukas pa. Ano po ibig nyo sabihin? Walang bentisyon sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po? Tumayo ka nga. Sige, lumakad ka nga. Sige nga, lumakad ka nga mag-isa. Bitawan mo nga yan. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Kumusta? Ha? Kumusta? Bibitawan kita? Kaya mo? Naniniwala ka? O sige, mag-isa ka ha? Sige, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Manahalik ka na bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka-winika niya, manahalik ka na bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa iyo. Manalig ang kinin mo't tanggapin. Diba, di ka naman nakakalakad ng walang tungkod? Dahan-dahan ano. Subalit, nakita mo ba ang paghakbang mo kung gaano kabilis? Sige, bale. Suko ka na ba? O, lakad.
Gusto mo nang tumayo? Tayo! Oh, relax! Relax ka! Oh, sige, relax. Isip at damdamin mo. Isip mo, walang pasubali. Oh, sige. Lakad! Bawat araw, ako sa inyo'y sukay. Akayin mo siya. Bawat araw, ako sa inyo'y nag-aalay. Gawing marapat na ama sa inyo ay manguna. Kayong lahat ay mahal niya. May handog si Atrina. Tanggapin niyong lubos siya. Pagharian kang ganap sulong. Oh, gusto mo nang magsalita? Huwag kang umiyak, hintayin mo. Ayaw ko pa ngayon eh. Buhay po, Bangkot! Napakabuti ng ama. Ang mahalaga, wag ka na kasing upupo dyan eh. Gusto mo pati yan eh. Gusto mo wheelchair? Alam niyo po, kung ganang si Kunching ay di lakas loob na gagawin ito. Subalit, nasiyahan ba kayo? Pagkatapos kaya ng galak nyo, nakakilala na kayo. At pagkatapos kaya ng pagkilala nyo, totoo na ito. Mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na ang tuparin niya ay ang kalooban ng Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Panandalian ay paalam, katauhay, idaratan. Ne karamaniya lahaleya karamahal. Hoy, dinilagata. Na karamahalaya, lera karamahal. Leleya karamadana. Ne karamaniya hana. Ne karamaniya hana. Ay, buhay ko, Banchos. Napakabuti na Ama. Oh, kumusta po? Kumusta? Lumakas ba yung tuhod mo? Gumaan ba yung tuhod mo? Sabi mo dun sa Amerika, tayo ka. Halika, dimito ka. Alisin mo yung tungkod mo, ha? Tumayo ka dito. Hoy, kapatid ko sa Amerika ka mo. Hoy, kapatid ko. Sige, okay lang. Lakasan mo pa. Hoy, kapatid ko sa Amerika. Teka. Kapatid ko sa Amerika. Ay, kapatid ko sa Amerika. Buhay ang Diyos. Wala na masakit yung tuhod ko at alam kong tuluyan siyang nandirito at mapapanatili niya na ang maging ganap ang aking paggaling. Tingnan mo, ang pinasasabi ko sa kanya, sabihin sa iyo wala na masakit na tuhod mo. Ang kanya sinabi niya, buhay ba ang Diyos? Kaya, nananalig ka ba na gayon ang magaganap? Ganon po ang magaganap. Ganon po ang magaganap. Purihin mo, Ama. Sulong. Siya nanalig, kahit ikay nasa Amerika, ganon din magaganap sa tuhod mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, humayo kayo, may galak. Apo Kunching naman bakit sila lang ang pinunta nyo? O palit kayo ng desisyon. Ha? Palit din kayo ng sitwasyon. Gusto nyo? Lalapitan ko rin kayo. Unahin ko rin kayo. Ay kung ayaw nyo, magsiw. Buhay po ba ang Diyos? Naku, minamahal. Po ba, saya ng buhay? Alam nyo po, sa tuwing... Naku, ayoko nga ng masentimiento eh. Alam nyo po, kapag ka
may nararamdaman kami, mga lagad. Wala po kami iniisip kundi ang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Bakit kami matatakot? Sinabi niya, kundi mamamatay, may paraan. At sinabi niya, walang nagbibigay buhay maliban siya. Ay, alam niyo po ba, hindi masamang uminom ng gamot, hindi masamang magpa-doktor. Ang masama, wala kang pananalig sa bumuhay sa iyo. Ang pinananaligan mo yung iniinom mo. Kaya palayain mo yung iniinom mo, tanggapin mo naman yung bumubuhay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kasi ang dami mo nang ininom eh. Di ba? Turok, turok pa. Ay, sabihin mo sa kanya, hoy, mahal na kapatid ko, ako tinuturokan din. Pero tingnan mo, oh, dalawa na ang ganyan niya. Ay, pag di ka tumigil nagpaturok, ganyan kasi. Bahay po ba ang Diyos? Nako, di po ba? O, kilala ka ba ni Apo Kunching? Alam bang may tinuturok sa'yo? Pero tinuturok. Wala rin. Kaya, sino nagpapaturok? Tao. Sino tagaturok? Tao. Sino bumubuhay? Sino gumagaling? Sabihin mo, Panginoon, ang patuturok ko na po ngayon ay ang puso ko. Tatanggapin ko na espiritu mo para pati tuhod ko magbalik ang langis at tubig. Tama ba? Yes, Lord! Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Eh, kung siya po, Kunching, alam ba yon? Kaya, umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Napakadakila niya. O, masaya ka na ba? Nako, eh pag nasa inyo ka, sabi mo, pag nandito ka, pag umuwi ka sa inyo, Diyos ko, lumaban ka. Buhay pa ba, Diyos? Tama ba? O ikaw? Ha? Hindi ka humihinga hanggang ngayon, buhay ka pa? Eh kung hindi ka humihinga, wala ka ngayon dito. Yun ang mali ng tao. Hindi po ako humihinga sa gabi. Eh buhay ka nga, kaya ka narito eh. Hindi ka lang makahingang maganda. Yun ang tama. O tingnan natin. Oh, mag-release ka at hihinga ka ng maganda. Ayaw mong mag-release eh. Pag naka-release yan, hihinga ka ng maganda. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam nyo, aba, gripo man. Pagka nag-umapaw, pag binuksan mo, pero pag dahan-dahan, sa baba, tutulog. Pag yung sapatilya ng gripo'y sira na sa loob, sabi niya, pati taas meron, pati... ganun lang yon. Kaya pag nag-release ka, ay, kasarap pala. Oh, release! Mag-release kayo! Release! Sabi nyo, yan, para ma-release niya yung tinik ng dibdib nyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung tatanggapin nyo lamang ay siya, naka, lahat ng hininga ninyo ay aayusin niya. Lahat ng buhay nyo ay aayusin niya. Lahat ng isip nyo ay aayusin niya. Kaya lamang, wag oo ka ngayon, bukas ay hindi na. Walang pinagkaiba doon sa tinura ng Kristo. Oo nang oo. Wag ngayon ay oo, bukas ay hindi na. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Hinga. May umiipit pa ba? Isa pa. Mayroon pa ba? Isa pa. May umiipit pa ba? Wala na. Buhay ka na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ngayon na po, ito na ang totoo. Kasi po magpapaalam kami maaga
Kawawa na may mga lagad ko kung ako lang po. Sila magbebendisyon, unfair sa kanila, no? Kaya pare-pares na walang bendisyon. Sapagkat ang Ama, binindisyon na kayo kanina pa. Pray po bang Diyos? Nang dahil po, may gawain pa kami mamaya gusto ko naman pong mabigyang oras yung aming kapatid na aalis na. Kaya lang po hindi kayo kakain, kami kakain, ano? Pero sa totoo lang po, pagbibigay lang. Hindi naman yung pagkain ang pupuntahan namin. Sapagkat parang handa niya yon sa despedida na dahil aalis. At babalik na siya ng kanyang bansa. So, ibig sabihin po, naganda siya para sa kapatiran, mga alagad, para makaisa namin siya bilang alagad. Kaya po, bilang Apo Kunching, gusto ko naman po silang makasama kahit hindi ko siya maintindihan. Pero magkakaintindihan kami sa Diyos. Ganun lamang po. Sabi nga po, parti-partisyon sa buhay. Parti-partisyon sa paglilingkod. Ang mahalaga po, kayo'y napatawa. Natawa nga po ba kayo? Kayo'y napaligaya nga po ba kayo? Nakapag-release kayo, nag-release nga po ba kayo? At kayo'y uuwi na may? Yan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag ang bawat isa sa inyo, liwanag na walang kamatay at hindi dapat mapundi sapagkat ito'y walang kamatayan tulad ng Kristo. Yaon ay ang Espiritu Santo na dulot ng Ama sa mundo na kung tatanggapin nyo'y magliliwanag ang buhay nyo. At maituturo sa inyo ang nararapat sa bawat araw, segundo man ang buhay nyo at buong magdamag. Kaya anuman ang taglay ninyo, hindi ito ang nakatala sa isip nyo, sapagkat may umaaliw, may nagpapaligay at nagpapayapa ng isip at damdamin nyo. Kaya't kung hahayo kayong tinanggap nyo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maaring may babago ganap sa buhay nyo. Pagpalain kayo. Taga-saan po kayo? Ay, Pulilan. Malapit lang. Kaya, kung gusto mong bumalik ka bukas. Ano? O tayo ka nga. Maglakad kang walang tungkod ha, palabas. Ayan. Sige. Kung gusto mo bumalik bukas, magbabanyos ka. Pababanyos ha. At gusto mo bang painumin kita ng dahon-dahon? Para ihi mo yan? Kung kaya